Hello po, mapagpalang araw po. Muli, mga kapatid, mga kaibigan, mga ka-OFW, mga kamami, kamusta na po muli ang araw na to? Salamat po sa Diyos at tayo'y muli pong binigyan ng pagkakataon ng panibagong kalusugan, panibagong kalakasan, panibagong araw na tayo'y magagawa natin ang lahat ng ating mga nais gawin. Napakalaki pong pagpapala na tayo ay muling nagising sa araw na to. Yung malusog po ang ating katawan at malakas at wala tayong anumang nararamdaman sa parte ng ating katawan, yun po ay napakalaking pagpapala po at blessing. Katulad po ngayon, ako po ay nagpupurit at papasalamat sa Diyos sapagkat malusog at malakas at masigla ang ating pangangatawan sa mga oras na to at nagagawa natin ang anumang ating nais gawin. At maraming salamat po muli. Dalangin ko, nasan man kayo naroroon, ano man ang inyong mga ginagawa at pinagkakabalahan, alam kong kasama niyo ang Diyos at ginagabayan kayo at pagpapalain kayo sa buong maghapon na lahat ng inyong nais gawin. Maraming salamat po. Tayo po muli ay dumulog sa presensya ng ating Panginoon Diyos sa banal na Espiritu. Tayo po ay manalangin muna ng panandalian. Tayo po ay yumuko at manalangin. Aming ba naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, na naglikha ng langit at lupa, na nag-iingat sa aming buhay sa buong magdamag at buong maghapon. Maraming salamat po, O Diyos na buhay at mahabagin, Diyos na walang katulad, Diyos na makapangyarihan sa lahat, noon, ngayon at magpakailanman. Lord, maraming salamat po sa muling panibagong araw na to at buhay namin. Lord, dalangin namin, O God, samahan mo po kami ni mapagpalang kamay. Covered mo kami by Holy Blood and Holy Spirit, Panginoon, sa kalagitnaan, O God, hanggang sa umpisa at matapos ang aming pagbabahagi at pagbubulay ng iyong mabanal na salita, Panginoon. Lord, itago mo ko sa iyong likuran, bahiran mo po na yung banal na langis at banal na Espiritu Santo, ay samahan mo po ako, Panginoon, simula sa umpisa hanggang wakas. At pagpalain mo po ang lahat ng mga kaluluwang makapakikinig nito, Panginoon. Dalahin mo po ito sa kanila, O God, upang ito ay kanila maging kalakasan at kalusugan ng kanilang espiritual na pamumuhay sa pang-araw-araw. Pagpalain mo po ang kanilang mga kalagayan, anuman po ang kanilang mga ginagawa sa mga oras na to. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po. Welcome po muli. Ito po ang ibinigay sa atin ngayon ng ating Panginoon Diyos na bilang isang pagpapaalala sa ating pang-araw-araw na ating mga pamumuhay. Ito po, dito po tayo sa Santiago, Verse 1, Santiago po, pananampalataya at karunungan. Dito po tayo. Sinasabi po dito, sa verse 2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok, sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Verse 4, at dapat kayong magpakatatag hanggang sa wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay. Di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-aalinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Yun nga po mga kapatid,
Ang sabi po, magalak daw po tayo, wag po tayong malungkot kung tayo po ay nakakaranas ng mga pagsubok. Ang sabi po ng ating Diyos, magpakatatag daw po tayo sa pananampalataya na mapagtagumpayan natin ang anumang mga pagsubok na ating nararanasan sa ating buhay. At kung kulang ng karunungan, kung kulang daw tayo ng karunungan, ang sino man sa atin, sa inyo, humingi sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at hindi nanunumbat. Dito po sa Santiago ito, sa Santiago 1, panimula. Narito po ang lahat ng mga palaala ng ating Diyos. Manghingi daw tayo sa Kanya, sapagkat ang ating Diyos po ay hindi nanunumbat. Sorry po. Sapagkat ang Diyos po ay saganang magbigay at di nanunumbat. At sinabi ng ating Diyos, subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ang sinuman mula sa Panginoon, ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang ibig. Malinaw po ang pagkakasabi dito sa ating banal na kasulatan. Pabago-bago ang isip. Huwag daw po tayong umasa na tayo daw po ay tatanggap kung pabago-bago ang ating isip. Ang sabi ng ating Diyos, huwag daw po tayo magpabago-bago ng isip. Sapagkat ang pabago-bago daw po ng isip ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kung saan. At huwag daw po tayong umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon, ang taong pabago-bago ang isip. Yung magulo po ang isip, yung di po malaman kung ano ang nais niya. Ang gusto ng ating Panginoon ay specific po. Alam po natin kung ano ang ating nais, kung ano po talaga ang ating gusto. At alam po ng ating Panginoon Diyos yun, nakasa puso po natin, nababasa po ng Diyos. At ang sabi ng ating Panginoon, kailangan buong puso tayong nananalig at nanampalataya sa Kanya. Hindi tayo nag-aalinlangan na anuman ang ating hingin sa ating Panginoon, yun po ay tanggapin na natin, manalig na tayo na ito ay kayang ibigay ng ating Panginoon Diyos kung ito ay kalooban niya, kung ito ay mapapabuti, kung ito ay ikabubuti natin. At wag daw po tayong panghinaan ng loob kung anumang pagsubok na ating dinaranas. Ito po ang sinabi niya, magpakatatag kayo sa pananampalataya, pagtagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Magpakatatag daw po tayo sa ating pananampalataya. Ito po ang nais ng ating Panginoon. Ayaw niya po tayong pabago-bago ang isip. Kailangan, klaro po, specific po, at kailangan magpakatatag po tayo sa lahat ng anumang pagsubok na ating pagdaraanan. Ito po ang pawang katotohanan. May katotohanan hindi natin pwedeng takbuhan o takasan. Darating ang panahon, haharapin natin ito, ngunit dito lang ba natatapos ang kwento ng ating buhay? Alamin ang pinakamabuting nalalaman natin sa ating buhay, mabuting balitang nagdudulot ng pag-asa. Ano po yung nagdudulot ng pag-asa? Pag-asa po na ang lahat ng mga pagsubok po sa ating buhay. Ang lahat po ng mga pagsubok na darating sa ating buhay ay kailangan po tayo magpakatatag. Kailangan po nating pakatatagan upang malampasan po natin. At humingi tayo ng gabay at patnubay sa ating Panginoon Diyos. At ang sabi po dito, ang Diyos po, humingi tayo ng karunungan. Sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Hindi po nanunumbat ang Diyos. Ang ating Panginoon Diyos po ay laging
buo kung magbigay. Ito po ay laging handa na naghihintay sa atin na tayo tumawag lamang sa Kanya at lumapit. Ang nais ng Diyos ay buong ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Ito po ang Kanya sinabi, huwag umasang tatanggap ng sino man mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip. Ito po ang sinabi ng ating Diyos. Kailangan buo daw po ang ating loob. Buong ating puso. Buong puso. Buo. Puso't isipan at kaluluwa, buo po ang ating pananalig at pananampalataya na anuman ang ating hilingin sa ating Diyos Ama ay ating matatanggap at Kanyang tutugunin. Ang nais na po kasi nakapokus po tayo sa Kanya. At hindi tayo panghinaan ng loob. Ano man ang pagsubok na dumating sa ating buhay, hindi tayo panghinaan ng loob sapagkat alam po nating meron po tayong Diyos. Diyos na naglikha ng ating buhay at nag-iingat sa pang-araw-araw. Ano man klaseng pagsubok, hindi po tayo magagapi, hindi po tayo manghihina sapagkat meron po tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na anumang pagsubok po, anumang bagyo ang dumating sa ating buhay, hindi niya po tayo pababayaan. At ang ayaw ng Panginoon ay pabago-bagong isip, magulong pag-iisip. Ang sino mang magulo ang isipan at pabago-bago, huwag umasa na makakatanggap sa ating Panginoon Diyos na mga biyayang hinihingi natin. Ang nais ng Diyos, tayo nakapokus lang sa Kanya, tayo may mababang loob, tayo may malinis na budhi, tayo umaamin sa ating mga kasalanan at humihingi tayo ng tawad sa Kanya at handa tayo magpatawad at handa tayo magpalinis ng ating kaibuturan ng ating puso at ng ating budhi. At nasisiguro ko kapatid, i-lay down mo lahat ng nilalaman ng puso't isipan mo. Magpakatatag ka, magpakatibay pa. Ito ang sinasabi niya. Sinabi niya rito, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok. Iba't ibang pagsubok daw. Ano man ang pagsubok na yan. Sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong pagtagumpayan. Kapag napagtagumpayan po natin ang mga anumang pagsubok na yan, napakasarap po ng pakiramdam. Hindi mo may papaliwanag ang iyong mararanasan na kaginhawahan pag napagtagumpayan mo ang pagsubok na yan. Marami pong iba't ibang klaseng pagsubok tayong mararanasan sa ating buhay. Ang ating mga pag-uugali, ang ating mga pang-araw-araw na pamumuhay, isurrender po natin sa ating Panginoon Diyos. Napakabuti po ng Diyos. Napakabuti po ang Diyos. Hindi po nagkukulang, hindi po marunong manumbat. Mga kapatid, huwag po tayo panghinaan ng loob. Ang kininati ng ating Diyos na lagi nating kasama sa bawat oras at bawat segundo. Gayun din po, sinasabi sa ating banal na kasulatan sa Hebreo 12:10, sa maikling panahon, itinutuwid tayo ng ating magulang ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit itinutuwid din naman tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Kaya sa pamamagitan po ng mga pagsubok na yun, isa po yun ang pamamaraan upang malaman natin ang ating mga kahinaan upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng anumang ating kahinaan at upang ating maituwid, upang tayo mas lalong mapalapit sa Diyos. Malaman natin kung ano ang kalugod-lugod sa Diyos o hindi kalugod-lugod sa Kanya na mga anumang mga hindi karapat-dapat nating gawin sa ating buhay. Anuman mga problema, iba't ibang klaseng problema ng mga pagsubok, magpakatatag tayo. Kumapit tayo sa Diyos, huwag po tayo panghinaan. Sapagkat ang Diyos ay hindi nanunumbat. Ang Diyos ay nandyan lang lagi, naghihintay sa laging, nag-aabang lang siya ng sino man tumawag sa Kanya. Ito po ang sinabi ng ating Panginoon Diyos. At huwag tayong pabago-bagong isip. Ayaw ng ating Panginoon Diyos na iba-iba. Iba-iba yung ating mga iniisip, iba-iba yung ating mga ginagawa.
na alam nating hindi nakalulugod sa ating Panginoon Diyos at ito ang magiging hadlang. Hindi raw tayo tatanggap ng anumang bagay kung pabago-bago ang ating isip. Ayaw po ng ating Panginoon Diyos na tayo ay mapariwara. Ayaw ng ating Panginoon Diyos na tayo mawalay sa Kanya. Kung anumang pagsubok ng ating nararanasan, yun po ay araw-araw binabago tayo ng Diyos. Dinadalisay po ang ating puso. Magpakatatag tayo kahit anumang pagsubok na yon. Sa pamamagitan ng pagsubok na yon, sa pagdalisay ng Diyos sa ating puso, pinapatatag po tayo, pinapatibay niya tayo. Ang nais lang ng Panginoon, lumapit tayo sa Kanya. Magpakumbaba tayo, magpalinis tayo ng puso, ng isipan, sapagkat ang Diyos lamang ang may kapangyarihan sa ating buhay. Siya ang naglikha ng langit at lupa. Siya ang nagbigay ng ating buhay mula sa sinapupunan ng ating mga ina. Ito po ang nais ng Panginoon sa ating buhay. Dito po natin ito matatagpuan sa Santiago. Santiago verse 1 po. Verse 2 to 8. Kung nais po ninyong bisitahin at alamin ang salitang ito, ugaliin po natin magbasa ng Biblia, magbuklat tayo ng Biblia. Sapagkat sa pamamagitan po ng Bibliang ito, dito po tayo kinakausap ng ating Panginoon Diyos. Kahit ako po personal, dito po ako binakausap ng ating Panginoon Diyos. Dito po ako nare-remind. Dito po ako napapaalalahanan upang mas lalo po ako mapalapit sa Diyos. Kaisa niyo ako na maraming pagsubok na pinagdaraanan, lahat ng mga pagsubok, financial problem, lahat po, pero dito lang po ako kay Lord nagpo-focus. Dito lang po ako tumitingin. Dito po ako kumukuha ng kalakasan upang maging matatag ako. Upang hindi maging pabago-bagong isip ko, dito po ako lagi nakatingin. Ang sabi niya pinanghawakan ko, huwag umasang tatanggap ng anumang mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip. Huwag puro pabago-bago ang isip. Kailangan kay Jesus lang tayo nakapokus. Sa Kanya lang tayo tumitingin, sa Kanya lang tayo tatawag, sa Kanya lang tayo aasa. Humbly heart, clean heart. Yun po ang nais ng Panginoon, magpakatibay, magpakatatag tayo sa Kanya. Maraming salamat po sa mga araw na to. Thank you Jesus sa pagsama mo sa amin kahit na anumang distraction po ay hindi mananaig gawa ng kaaway, cast out in Jesus' name. Alam kong nangangailangan ang kaluluwa nitong makakapakinig nito. Kapatid, tandaan mo ang sabi ng Diyos, huwag kang pabago-bago ng isip. Ang nais ng Diyos ay nakapokus ka lang sa Kanya at magpakatatag ka, magpakatibay ka. Kahit anumang pagsubok, ang sabi niya, iba't ibang klaseng pagsubok ay mapagtatagumpayan mo rin. Mapagtatagumpayan mo ito kung nasa puso mo ang salita ng Diyos. Ugaliin po natin magbasa ng Biblia. At dumulog tayo sa ating Panginoon Diyos, magpalinis tayo ng ating puso, aminin natin na tayo makasalanan at tayo may mga kahinaan, isurrender po natin sa Kanya at wala pong imposible sa Panginoon Diyos. Iniisip pa lang po natin, alam na ng Diyos yung laman ng ating puso at isipan. Maraming salamat po hanggang sa muli. Purihin ng Diyos, hallelujah. Walang anumang gawa ng kaaway na makapaghahadlang sa aking paghahatid ng salita ng Diyos para sa mga taong nauuhaw at nangihina sa mga panahon na ito. Pagpalain tayo ng Diyos, ng poong may kapal. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Thank you so much po sa panonood ninyo at pagsubaybay sa lahat ng aking mga vlogs, na aking mga video na aking ibinabahagi sa pamamagitan nito. Ang aking hangarin po ay upang ibahagi rin po ang aking mga devotion at upang ma-remind po katulad ko, personally nare-remind po ako dahil sa araw-araw po tayo nagsasaliksik at naghahanda ng salita ng Diyos. Maraming salamat po. God bless us all. Pagpalain po tayong lahat sa lahat ng oras at pagkakataon. Maraming salamat po. God bless us all.